Naiintindihan ko naman na siya yung nag-work, kaya kailangan ko siyang asikasuhin. Naiinis lang naman ako kapag sinasabi niya, buti nga hindi ka ginugutom maging thankful ka na lang doon. Na parang yun na yun, hanggang doon na lang ang kaya niyang ibigay. 2 years kaming live-in ng asawa ko at 3 taon na kaming kasal. Meron kaming nag-iisang anak na 4 years old na. 26 na ako at ang asawa ko naman ay 32. Yung asawa ko ever since nag-a-add talaga siya ng mga babae at nag-heart na may kasama pang pang-i-stalk. Sinasabihan ko naman siya tungkol doon. Then nung unang taon ng pagsasama namin parang hindi na ako masaya. Dahil twice na niya akong nabugbog that time at hindi pa kami kasal noon. Kaya nagtry akong maglayas at nag-sorry naman siya sa akin at hindi na raw niya uulitin. Mahal ko siya kasi hindi naman siya mahirap mahalin. Pero nung kinasal na kami, ang siste palagi siya nag-stalk sa mga babaeng malalaki ang boobsy at sa mga babaeng magaganda ang katawan. Mga babaeng naka-underwear lang. Aminado ako na dati akong ganun pero nung nakapanganak na ako, ang laki ng pinagbago ko. Na kaya sa tuwing ginagawa niyo yun parang sa tingin ko sobrang bumababa yung confidence ko. Nagkaroon rin ako ng trust issue sa aming dalawa. Napakiramdam ko na sa tuwing tatabi siya sa akin iba yung pinapantasya niya. Almost 6 years na rin siyang ganyan at hindi ko alam kung tama ba tong nararamdaman ko or sadyang praning lang ako. Minsan nakakapagod na rin siyang intindihin kasi minsan pag gusto kong pumunta sa magulang ko, lagi na lang niyang sinasabi sa akin na baka manlalaki lang daw ako. Na baka daw kung sino-sino lang daw ang pupuntahan ko. Kahit family gathering or birthday ng kapatid ko, hindi na ako pinapayagan. Sobrang bigat na ng dibdib ko kasi bakit ganon? Bakit ganon niya ako pang hinalaan? Hindi ko siya sinusuway, lahat ng gusto niya ginagawa ko. At lahat ay sinusunod ko naman. Samantalang yung about sa pag-stalk niya sa mga babae, pag-a-add at pag-follow sa mga yun ay hindi niya kayang pigilan. Dati mahal na mahal ko siya. Napakasipag niya dati nung hindi pa kami kasal. Na ni ultimo pagbuhugas ng pinggan siya yung gumagawa. Tinutulungan niya rin ako maglaba, maglinis ng bahay at napaka-caring niya. Pero nagbagong lahat yon. Na ultimo pagkain niya kailangang ihain pa sa kanya. Naiintindihan ko naman na kailangan ko siyang asikasuhin dahil nga siya yung nag-work. Naiinis lang ako sa mga dahilan niya na buti nga hindi ka ginugutom maging thankful ka na lang doon. Like parang yun na hanggang doon na lang ang kaya niyang ibigay. Nakakapagod na rin minsan maghabol ng attention niya at ng oras niya. Hindi naman siya dating ganyan pero talagang nagbago siya. Na kapag sinasibihan ko siya na siguro may iba ka na, sasabihin niya sa akin gawain mo lang yan, wag mong ibintang sa akin. Hindi ko na nararamdaman na okay pa kami. Mamilin, ano ba yung dapat kong gawin? Sana'y matulungan niyo ako at pakibatukan na rin ako para matauhan. Letter sender, Sara ng Binyan, Laguna. Ang sarap sakluban ng plato ng asawa mo, no? Kapal lang mukha, napaka-pogi. Feeling masyado siguro pangit yung asawa mo. Masyadong malawak ang imahinasyon. Ever since sabi mo ganyan na yung asawa mo. Na unang taon nyo pa lang may signos na. Napanchimbag ka na unang taon pa lang. May paglayas ka pa pero isang suyo lang sa'yo, laglag na yung panty mo. Tsaka hindi porke hindi ka ginugutom ng kumag na yan, lulunukin mo na lang lahat ng ginagawa niya sa'yo. Micro-cheating, pantas siyang malala hanggang matulog. Hanggang panaginip, malulunod yan. Kasi kaagaw mo yung malalaking susong yan. Huwag mong sabihing losyang ka na kaya siya ganyan kasi ever since nga ganyan na siya. Na mas lumala lang kasi nga hindi mo pinapalagan. Paano mong mararamdaman na okay kayo hindi naman talaga? Huwag kang dilulo, Mima, gumising ka. Alam ko na kahit sabihin kung hiwalayin mo yan sure akong isang amo lang ilaglag na agad yung panty mong bacon. Maging matapang ka na lang sa sarili mo, makipagsagutan ka, kung saktan ka, uwi ka sa inyo't i-open mo sa magulang mo yung ginagawa sa'yo. At kung hindi ko na mapipigilan ng kagagahan mo sa pag-ibig sa poging lamig mong asawa, make it ultimatum. Once sa tinrato kang palamunin uli, ipabawsi mo na mental health mo ang apektado. Na baka ang ending luka ang kahinatnan mo. Sana matuto tayong makontento, masatisfy at maging tapat sa mga asawang sinumpang mahalin habang buhay, payat or mataba. Hulas or sariwa, yummy or maasim-asim na. Pumupuso, humaheart, humafollow. Tandaan na prevention is better than cure. Pag-usapan lagi kung anong problema. Don't cross the line or else magugulat ka na lang na nasa kabilang side ka na.